Sa gitna ng isyu ng garapal na korupsyon sa bansa, natural lamang para sa mga Pilipino na balikan at hanapan ng progreso ang mga opisyal ng gobyerno, partikular na ang dalawang may pinakamataas na posisyon, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. At pagkatapos ng malawakang kilos protesta noong ika-21 ng Setyembre, iniulat ng social weather stations ang pagbaba sa tiwala ng publiko kina PBBM at VP Sara. Batay sa SWS report nitong buwan ng Setyembre, naitala sa 43% ng mga Pilipino ang mayroong malaking tiwala kay PBBM, 5 puntos na mas mababa kumpara sa kanyang trust ratings noong Hunyo. Pinakamarami ang malaki ang tiwala kay Marcos mula sa Balance Luzon na may 51%, sinundan ng NCR na may 46%, 40% sa Visayas, habang 27% naman sa Mindanao. Base sa parehong survey, 36% ng mga Pilipino ang maliit ang tiwala kay Marcos habang 21% naman ang hindi desidido. Tinanggap naman ng Malacanang ang resulta ng survey na ito at ito raw ay nagpapakita na pinahahalagahan ng mga tao ang serbisyo at trabaho ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi man bumabase si Marcos sa mga numero at bilang, sinasalamin pa rin nito na nararamdaman ng publiko ang mga gawain ng gobyerno. Samantala, gayong bumaba din nitong Setyembre, mas mataas naman ang trust ratings na nakuha ni VP Sara kumpara kay PBBM. 53% ng mga Pilipino ang malaki pa rin ang tiwala kay VP Sara, higit na mababa kumpara sa 61% na trust scores noong Hunyo. Pinakamarami pa rin ang malaki ang tiwala kay Duterte mula sa Mindanao na may 82%, sinundan ng Visayas na may 56%, 44% mula sa NCR, habang 40% naman sa Balance Luzon. 28% ang nagsabing mababa ang tiwala nila kay Duterte, habang 18% naman ang hindi desidido. Sa isang media interview sa Zamboanga City nitong Miyerkules, wala raw ideya si Duterte sa posibleng dahilan ng pagbaba ng kanyang trust ratings, ngunit nangakong ipagpapatuloy ng Office of the Vice President ang pagganap sa kanilang tungkulin. Committed kami sa Office of the Vice President at ako ang inyong pangalawang Pangulo na pag-igihin pa yung trabaho namin at paniguraduhin na lahat ng projects na nandyan sa loob ng Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved areas ng ating bansa at doon sa mga areas, sa urban areas na nangangailangan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.